Paano mabubuntis ang imposibleng magkaanak? Paano magiging pastor ang isang killer at hitman? Paano magiging pagpapala ang sunod-sunod na kamalasan? Sila mga arestado ng mundo. Sa The 700 Club Asia, susunod na. Maagang naulila si Fred nang magkasunod na namatay ang kanyang mga magulang. Dahil dito'y lumaki si Fred sa sarili niyang kaparaanan. Mula noon ay yung pangarap ko na makapag-aral, makatapos ay parang namatay na rin. Wala na yung mga magulang namin. Siyempre, kailangan buhayin ko rin yung sarili ko. May ilang rebeldeng kamag-anak si Fred at sa pagkakapas lang ng isang barangay captain sa Karatig Bayan, si Fred ang pinagbintangan. Sa isang katulad ko noon na biktima ng pananakit at pambubugbog ng mga otoridad, so doon na nagsimula talaga na yung galit ko. Na gusto ko na hanapin lahat, patayin yung mga nanakit sa akin. Di kalaunay nakalaya rin si Fred. Ito ang kanyang naging hudyat para makapaghiganti. Kami na magpipinsa, magkakapatid, naging matunog na rin sa kaalaman ng mga politiko na nanilbihan na kami sa kanila. Na bodyguard nila, kumisan, utusan na pumatay sa mga kalaban nila. So isang taong pumapatay o nakakapatay ay parang proud ba siya? Parang pakiramdam niya ay lalaking-lalaki talaga siya. Nakulong sa Baguio City Jail si Fred sa kasong pagpatay. Sa kanyang pananatili sa kulungan, isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Fred. May mga kabataan na pumasok sa jail na hindi ko alam nung una na yung mga kabataan ito na sila pala yung mga born again Christian na nag-outreach sa Baguio City Jail. Habang nakikinig ako dun sa nagpapahayag ng salita ng Diyos, merong parang kamay na, merong naibuhos na napakalamig sa pagkatao ko. Eksakto naman kasi yung message ng pastor ay tungkol sa pagsisisi. Isinuko na nga ni Fred ang buhay sa Panginoon. Bagamat siya'y nahatulan sa kasong pagpatay at dinala sa New Bilibid Prison, magaan niya itong tinanggap. Pinalalim niya ang kanyang sarili sa salita ng Diyos hanggang sa nakomisyon siya bilang pastor sa New Bilibid Prison. Sa kulungan din natagpuan ni Fred ang kanyang mapapangasawa sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nakilala ko yung babae na yun na binigay ng Panginoon sa akin sa magitan ng pagsusulatan namin. Naging matibay ang pagsasama nilang mag-asawa. Ngunit nasubok muli ang katatagan ng pananampalataya ni Fred nang ipadala siya at ilan sa kanyang mga kasamahan sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Yung hirap na naranasan namin habang nasa loob kami ng barko, yung nakaposas kami, ay umihi ka, hindi ka pwede makaihi na hindi mo kasama yung kaposas mo. Nag-prepare ako dahil sabi nila ililibing out daw nila ako. Natuwa rin ako kasi hindi na limitasyon yung magagawa ko sa gawain. Pagdating ng July 2, dumating yung radiogram mula sa Maine, dito sa Muntinlupa, na ako na raw ay lalaya. Isakto naman noon na sumunod na yung misis ko sa akin sa Palawan. So hindi ako makapaniwala kasi live pa yung sentensya ko. So malayo sa hinagap ng isip ko, nalalaya ako. Naging malapit sa puso ni Fred ang Iwahig. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin si Fred sa pagmimisyon sa loob ng Iwahig Prison and Penal Farm. Bagamat hindi sapat ang suportang pinansyal, tumutulong siya sa pag-aayos ng mga dokumento ng mga preso para mapabilis ang kanilang paglaya. Batid niya na ang kanyang karanasan ang siyang ginamit ng Panginoon upang maipadama sa mga naliligaw ng landas ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Isa sa mga ina-acknowledge ko sa buhay ko na dati, baril ang daladala ko, na kahit na ilan bang baril yung daladala ko pero wala kang kapayapaan. Pero ang daladala ko ngayon, salita ng Diyos na wala akong kinakatakutan. Kapatid, kung ikaw man ay gustong magsuko ng iyong buhay sa Panginoon, gusto mo mang isuko ang lahat ng kabigatan sa iyong buhay at wala ka ng pag-asa,
sumabay ka sa panalangin ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na Ikaw ang Diyos na nagpapatawad. You are the God who justifies, Lord God, all our sins. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng mali, sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat po, Panginoon. Nagsisisi po ako sa mga kasalanan na yon at salamat sa iyong salita. That if I confess my sins, you are just and can be depended upon to forgive me and cleanse me from all the unrighteousness. Salamat, Panginoon, sa pangakong yan, pinanghahawakan ko yan, Panginoon. At sinusuko ko na ngayon sa iyong aking buhay. Inanyayahan kita na pumasok sa aking puso bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. At mula ngayon, Panginoon, mamumuhay ako na Ikaw na, Panginoon, ang tunay na mag-ahari at masusunod sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Alex, there's many that the Lord wants to heal now. Nanonood sila, meron silang karamdaman. In the name of Jesus, we declare unto you the name that is above every name. The name that is above every sickness, whatever it is that is afflicting your body. The name of Jesus is higher and greater and can bring healing and wholeness to your body now. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone who's got a heart problem, you're scheduled to have an angioplasty. The Lord is healing you instantly. He's removing revitalizing all your arteries in the name of Jesus. There's also someone who has got severe stomach cramps right now. You're in so much pain. The Lord is instantly releasing His healing on you. Someone with scoliosis, you're scheduled for an operation dahil napakasakit na yung likod mo. The Lord is instantly just realigning your spinal cord. You're feeling a sensation on your back. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. Someone who's deep into drugs and pabalik-balik ka sa rehab and you just finally want out from the clutches of drugs over your life. Right now, the Lord is releasing His grace and pouring strength, supernatural strength in you that you'll be able to say no starting now. Just cry out to Him and receive that in faith, kapatid, in Jesus' name. Someone who has a colon cancer, the Lord is healing you right now in the name of Jesus. Somebody who has problems with his legs, maaaring ito ay putulin ng mga sabi ng mga doktor because of diabetes. The Lord is healing you right now. Merong gustong tumigil ng paninigarilyo, hindi niya magawa. But the Lord has healed you. Right now, aalisin ng Panginoon ang iyong taste for cigarettes. Bigla lamang itong aalisin ng Panginoon. Merong may sakit na dengue ngayon. The Lord is healing you right now. May mga sakit ng malaria. The Lord is healing you right now. And more than anything else, merong isang broken-hearted na babae at siya ay nadidepress. Ang sabi ng Panginoon, lighten up, rejoice, don't lose hope, sapagkat ang Panginoon ay nakatingin sa iyo. Tanggihan mo ang lahat ng bulong ng kaaway sa iyo, lalo na yung pagpapatiwakal, hindi yan sagot. Matakot ka sa Panginoon, hayaan mo na kumapit ka sa Panginoon because the Lord wants you to experience the abundant life that He has promised in the Bible. Amen, amen. Thank you, Lord. Taos-puso ba kayong sumabay sa aming panalangin? Tinanggap niyo ba si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay? If yes, kayo ay bago ng linalang. Ang pangalan nyo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan nyo naman kami, kapatid, sa inyong bagong desisyon. Please text yes, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001, Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Welcome to Christ Family. Please text us your very important decision. Our texting instructions are on your screen. Do you ever feel that your life is cursed? That everything that could go wrong has happened to you? Ganun ang buhay ni Mario Peret. Wala nang magandang nangyari, parang sinumpa. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Sa sunod-sunod na problemang kinaharap ni Mario,
isang nalalabing solusyon ang nakita. Nang gabing iyon, lango sa alak si Mario habang siya'y nagpapaalam sa anak para mamundok at maging NPA. Alam ko lang tumakbo, lahat, talikuran. Yun lang po ang alam ko na solusyon. Nagsimula ang lahat ng lumago ang kanilang negosyo ng sapatos. Nakapagpundar po ako ng mga bahay, sasakyan, tindahan, tsaka mga gamit po sa sapatos. Masaya. Talagang lahat na ibibigay ko. Siyempre, pag may pera ka, gumagawa ka ng mga bad, nag-umpisa yung gulo ng buhay ko. Taong 1995, nang kidnapin ng katulong sa bahay ang kanilang pangatlong anak. 1996, nang dukutin ng 4 na armadong lalaki si Mario, tangay-tangay ang mga alahas at perang papasweldo sa kanyang mga empleyado. Gusto nung isang kidnapper, patayin na ako. Dahil nakilala ko sila eh. So, nagmakaawa ako. Sabi ko, mayroon akong anak. Pamilya ko! O pare! Tiba-tiba na naman tayo dito! Binaba nila ako sa isang lugar. Malaking halaga din po yung nakuha sa akin. Tapos nung pagbaba ko ho nung sasakyan, iniintay ko na lang yung may bumarel. After mga 3 days, 2 days, nakita yung sasakyan ko naka-abandon sa isang lugar. Nakarnap naman noong 1997 ang kanyang bagong sasakyan. Ang masaklap pa dito ay hinilugan niya pa rin ito ng 150,000 pesos kada buwan. Nadagdagan pa ang hirap ng kanyang dinanas nang sumailalim si Mario sa operasyon sa abdo noong 1999. Dito, halos bawian na siya ng buhay. Nag-uumpisa na yung aking tanong sa sarili ko. Una-una sa ating Panginoon na ba't ganon? Yung mga nangyayari sa buhay ko na tumatawag naman ako sa Kanya. Tila bingi ang langit sa mga panaghoy ni Mario. Dahil hindi pa rin dito nagtatapos. Taong 2000 nang unti-unting malugi ang kanyang negosyong sapatos dahil sa napakaraming pagkakautang. Noong 2001 nang muling maaksidente ang sinasakyang kotse kasama ang kanyang buong pamilya. Yung po sasakyan ko umikot. So lahat po ng anak ko nasa ICU po. Pagkamanhid sa sitwasyon, pagkalulong sa bisyo, droga at pambababae ang naging pananggalang ni Mario. Ngunit kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanyang pamilya. Ewan ko, nagtataka naman ako. Persistent naman ang pag-aya niya sa akin magsimba linggo-linggo. Lagi po ako nagmumura. Bawat sentence ko may mura. Talagang mahirap pakisamahan yung ugali. He's not good to my children. Sinasaktan ko, pinagbubuhatan ko sila ng kamay. Talaga yung pagbuhat ko ng kamay kung saan ko abutin. Yung isa nga pong anak ko nagplanong mag-suicide. Yun po, dahil sa sobrang kalupitan ko. Tahimik lang ako, hindi ako papatol. Takot na iba eh. Ewan ko, hindi ko rin ma-explain yung feeling ko. Iba kasi ako matakot eh. Kasi may belief nga ako sa God. So, lagi ko lang pinapasa Diyos. Kami pababayaan ni Lord. Hindi ko nga alam kung ilang demonyo yung nasa katawan ko eh. Bakit ka pa Panginoon? Pinapasami lang ganito! Bakit? Imagine nyo, para murahin ko ng ating Panginoon na sinisisi ko siya, wala siyang puso kako. Sabi kong ganon dahil imagine since 1995 hanggang 2004 talagang hindi niya ako kinalingan ng ganon dahil sunod-sunod eh. Sinasabihan ko lang siya na huwag ka naman ganyan kay Lord. Bakit ako binigyan ng ganitong buhay? Bakit ako pa? Ayun, pero isipin mo rin, yung mga anak mo, kailangan sila mapalaki. Yun din, hindi na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob din siyempre ng children. Meron din kasi isa sa anak ko na nag-advise din na kayanin ko pa daw yung pagsasama namin. Makatapos lang yung mga kapatid pa niya.
Dahil sa tindi ng depresyong nadarama, naisipan niyang tumawag sa PLDT para may makausap. Kung ako dyan ang matinong makakausap, ha? Ha? Listen mo! Yes, I'm moment, sir. Kinonek ako sa 700 Club. Sinabi ko na po lahat kung ano yung sinimulan kong kwento. Totoong may Diyos, dapat tinulungan niya ako. Walang Diyos. Wala, di akong tiniwala sa Kanya. Naniniwala ka ba na tutugunin ng Panginoon ang iyong mga panalangin? Malapit niya ako sa Kanya eh. Hindi niya ako pinagbibigyan. Minsan, hindi niya ako tinulungan. Kailangan sabihin kasi ng tao na tinatanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Nang mga oras na yun, sumabay sa panalangin si Mario. Pagkababa ko ng telepono, pagtayo ko sa upuan ko, lasing po ako sa alak noon. Pero alam niyo ba nangyari sa akin noon? Talagang yung kilabot ko po mula nanggaling sa paa hanggang sa ulo, talagang tumatayo po yung buhok ko. Talagang hindi ko maunawaan. Talagang yung kilabot ko, nanininervous ako na hindi ko maintindihan. Hindi na ako natuloy umalis. Binalik ko na po yung mga gamit ko, pati yung baril ko, pati sasakyan ko. Nung umaga, gawin ko na po yung magsasalita ng mga bad sa mga gagawa ko. Hindi ko po mabigkas yun. Yun po ang unang-unang binago ni God sa buhay ko. Nagtuloy-tuloy ang pagtawag ni Mario sa counseling center ng 700 Club Asia sa tuwing magkakaproblema. Nauuhaw na po ako sa salita ng ating Panginoon. Gusto ko nakikinig ng mga Word of God, di dahil sa 700 Club. Hindi ko po makikilala ang tunay na Panginoon. Yung pong pagtanggal ng bisyo, drugs, sugal, good time, babae, sa akin po nangyari sa buhay ko. Bigla po talaga. Siyempre, in-observe ko what will happen then. No? Hanggang following days. Wala na. Hindi na siya nagsasabi ng bad words noon. Tapos hindi na nga siya umiinom. Ang dami nang nabago sa kanya. Tapos yun nga, pag sinasabi nga niya sa akin, it's all up to the Lord. Ginawa niya to. Sa ngayon po, lahat talagang nagkakaroon ng direksyon, lumalakas ako, tapos naayos yung pamilya ko. Kung ano man yung mga nangyari sa atin noong araw, kalimutan mo na yun, patawarin mo na ako. Siyempre, para ako nabunutan ng tinik. Ganon. Masaya. Makailang beses man niyang ninais balikan ang mga dating gawain, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa kanyang puso. Unti-unti na din nakabawi ang kanyang negosyong sapatos at tuluyan ng nakaahon sa pagkakautang. Kuya May, noon kasi astig eh. Walang salitang walang mura. Pero ngayon, malaking pinagbago niya. Kahit sa pakikitungo sa mga tauhan. Basta, alam ko, sa buhay niya si God. Lahat ng klase ng kasamaan sa tao, dito sa mundo, nagawa ko na. Kaya pinatawad pa rin po. Talagang hindi rin po sapat yung paghingi ng tawad. Kailangan po talikuran ang kasalanan. Bit-bit ang mayamang karanasan at mga katuruan sa Biblia, siya na ngayon ang nagbibigay pag-asa sa mga taong dumudulog sa kanya para humingi ng payo. Sa matitinding hagupit ng buhay na naranasan at nalagpasan ng pamilya ni Mario, nagpapatunay lamang na hindi sila pinabayaan at kinalimutan ng may kapal. Huwag mawala ng pag-asa. Lahat ng pag-asa. It's only God kapag bago sa buhay ng tao. Talaga naniniwala ako. Walang iba. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Gusto mo bang magkaroon ng libreng DVD na tinig
na pinagbibidaan ni Francesca Far at Isabela De Leon. Ito ay hango sa totoong buhay ni Dulce. Madali lang, sagutin lang ang tama ang aming tanong. Matagal siyang nag-asam ng anak at himalang nagbuntis at nagsilang ng kambal. A. Patty Trinidad. B. Nikki Pandi. Kung ikaw ang pang-5 at pang-10 texter na makapagbibigay ng tamang sagot, mapapasa inyo na ang inspiring DVD na ito ni Dulce. Kaya't mag-text na! Kapag luha na lang ang iyong kapiling, o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go. Makapangyarihan nga ba ang panalangin sa pangalan ni Jesus? Tanungin natin ang mag-asawang Nikki at Mark. Sinasabing mayroong biological clock ang mga babae, kaya naman mahihirapan na itong magbuntis kung 30 anyos na ito. Ngunit 23 years old pa lamang si Nikki nang mag-asawa ito. Makalipas ang 1 taon ng kanilang kasal, ay sinubukan na nilang magkaroon ng anak. Nalaman ko na meron akong PCOS. Itong condition na to is enlargement of the ovaries. Tapos may mga small particles siya of follicles inside. Kinabahan pa rin ako kasi yun pala yung cause na hindi ako nagkakamens. Meron pa kasi akong ibang condition na yun nga, endometriosis. Ito yung talagang sinasabihan ako na halos imposible na magkaanak. So nakakatakot. Kasi mahilig ako sa bata, pati yung asawa ko mahilig. Malaking bahagi ng pagkababae ang pagiging ina, kaya nga gayon na lamang ang hinagpis ni Nikki nang malaman ito. Sa loob ng 4 na taon ay iba't ibang paraan ang kanilang ginawa. Makamit lamang ang kanilang hiling. Nag-start kami sa puro medications lang for a year, mga fertility pills, tapos nag-move on kami to artificial inseminations, mga siguro naka 4 cycles kami. Nung wala pa rin, pumunta kami ng US para mag-consult. Tapos may mga treatment din doon na ginawa. But despite our efforts, wala pa rin. We didn't have a baby. Na-depress kami kasi parang ilang taon na Tapos ang dami ng efforts. Parang ayaw mo na ituloy. Sa kanilang panlulumo, nakatagpo sila ng kalakasan sa Panginoong Jesus. Yung church, tsaka yung small group ko, sila yung talagang nag-encourage sa akin every week. And they pray for me. Nung times na gusto na namin talaga mag-give up, sabi ko, baka hindi talaga will ni Lord na magka-baby kami. Tapos sila yung, hindi, meron yan. We always hang on to yung story nila, Abraham, Sarah, na sobrang imposible kasi yung sa kanila. Parang wala lang yung sa amin, pero kaya ni God. So, yun, sobrang encouraging. Silang dalawa, hindi sila nag-give up. Na kahit ang tagal na, di ba, 7, 8 years. Kasi kung iba siguro, baka mapagod na, sobrang firm nila sa faith. Si Nikki kasi hindi siya emotional. So, mas alam mo na mas mahirap kasi nasa loob lang. Every week kasi kami na nagmi-meet, pinagpipray namin. Mas matinding pagsubok pa ang humagupit sa kanila nang malamang maging ang kanyang asawa ay nagkaroon ng problema. Akala namin ako lang yung may condition. Yung husband ko pala, si Mark, meron siyang varicocele. Parang enlargement of veins, yung nag-hold ng testicles. Yung sperm count niya nag-lessen at saka yung motility. So we tried the ice pack treatment for mga 3 months. And when my husband went back to his doctor, hindi na kailanang surgery, nawala na siya. Sa kanilang matinding pagnanais, 2009, January,
We have yearly prayer and fasting in church. That particular year, parang yung talagang yung priority namin yung baby. So yun yung ginawa naming number 1 sa list. Within the week ng prayer and fasting, nagpapa-test ako, tsaka nagpapa-treat for that cycle. Pero wala kasi parang wala daw nag-mature na egg. A month after, I was cleaning the house, tapos I found this pregnancy test that was about to expire. So ginamit ko siya kasi sayang kung itatapon ko lang. Tapos biglang nag-positive. Thank you, Lord! Mark! Tapos sabi ko, sobrang thankful ako. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, Doc, thank you. Tapos sabi niya, don't thank me because I didn't know what happened. Wala kang egg, di ba? At ang mas magandang balita pa. Sobrang, oh my God, Lord, grabe. Parang twins pa. We were so overjoyed. Tapos when I gave birth, they're fraternal twins. Meaning, they came from 2 eggs. So from 0 egg, last January, God gave me 2. Unbelievable talaga di ba? Na sinabi hindi siya mag-produce ng egg nung time na yon. Tapos bigla pregnant, di ba? So, yun, miracle siya. So sobrang happy kami for her. Matagal man ang naging paghihintay ni Nikki. Sulit naman ang biyayang natanggap niya mula sa Panginoong Jesus na sina Fonso at Sancho. Yung faithfulness ni God, sobra lang. It increased our faith na He can really twist the facts. He can answer whatever circumstance you're in. Gusto mo bang magkaroon ng libreng DVD na Tinig na pinagbibidaan ni Francesca Far at Isabela De Leon? Ito ay hango sa totoong buhay ni Dulce. Madali lang, sagutin lang ang tama ang aming tanong. Matagal siyang nag-asam ng anak at himalang nagbuntis at nagsilang ng kambal. A. Pati Trinidad. B. Nikki Pandi. Kung ikaw ang pang-5 at pang-10 texter na makapagbibigay ng tamang sagot, mapapasain nyo na ang inspiring DVD na ito ni Dulce. Kaya't mag-text na! Aga-aga, ugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's rants about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ang lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! Whatever direction your life is taking, even if you're going around in circles, Jesus can arrest you, transform you, and give you a brand new life. This is His promise. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. John 14:27. Sabi din ng Panginoon sa Book of Revelations, Behold, I make all things new. Revelations 21:5. Sana maging totoo ito sa inyong buhay. God bless you more. God bless you. Kalupitan ng Ama, nag-iwan ng latay hindi lamang sa katawan, kundi sa buong katauhan. Tinalo ako ng father ko nung hanger. Alam niyo, sumagi sa isip ko noon. Sabi ko, anak ba kaya ako talaga nitong tao na ito? Kalupitan, palaboy ng lansangan, problema ng lipunan. Tinawag akong boy pana dahil unang-una akong gumagawa niyan. Yan ang ginagamit ko pag yung medyo malalaki ang crowd, marami. Ang kabuuan ng kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia.